Na nakapalagpang 3 suspect sa pagbebenta ng iligal na baril matapos itong maaresto sa ikinasang entrapment operation ng pulisya sa lungsod ng Taguig. Sinisiguro naman ng pambansang pulisya na ang lahat ng kanilang hakbang ay tumutugon sa mga tunay na pangangailangan ng ating lipunan at naglalayong magdulot ng makabuluhang pagbabago para sa ating bayan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Tony Vera. Sa ikinasang entrapment operation ng District Special Operations Unit ng Southern Police District ay 3 individual ang naaresto dahil sa iligal na pagbebenta ng baril. Naganap ang operasyon kahapon pasado 3:00 ng hapon sa Acacia Street, Sembo, Taguig City. Ang mga sospek ay naaresto at kinilalang sina alias Bobby Luis, 28 anyos, alias Carlo, 34 anyos, at ang isang miyembro ng Philippine National Police na si Police Staff Sergeant Sanchez, 34 anyos, na pare-parehong residente ng lungsod ng Taguig. Ang operasyon ay isinagawa matapos makakuha ng impormasyon mula sa isang regular confidential informant hingil sa ilegal na pagbebenta ng mga baril ni Bobby Luis at ng kanyang mga kasabwat na nag-ooperate sa lungsod ng Makati at Taguig. Yung DSOSPD nagkasa ng bypass operations. This is in consonance, of course, with the directive of our Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil that we should step up our drive and intensification on the operation on loose firearms. Of course, this is in preparation on a 2025 election. So ito, nagresulta ng yung bypass operation that we conducted, nagresulta po ng pagkakahuli ng 3 suspect. And among the 3 suspect, isa po dito ay isang pulis. Yung pulis na isa sa suspect is active. Assigned siya sa ating Regional Holding and Accounting Section or the RPS of NCRPO. And upon verification, yung itong pulis na to is meron pending case of illegal discharge of firearms. So nag-focus po kami rito at itong operation na to is hindi lang mo ginawa ito ng isang araw or isang 2 araw. It involves a series of validation and surveillance ng ilang linggo. Nakumpiska sa operasyon ang mga pera at iba't ibang klase ng baril na kargado ng mga buhay na bala. Based dun sa testimony nung dalawa, ang leader talaga is yung 2 suspect na lalaki. Actually, yung babae is yun lang yung ginagamit nila as front. Kumbaga siya nakikipag-transact kung sino bang kliyente na gustong bumili ng baril sa kanila. Actually, may mga client siya online. Kahit sino, yung gustong bumili sa kanila at makakakonect sa kanila is pwede nilang pagbentan as long as na may pambili at of course may pera. Of course, yung nakumpiskang baril is as standard operating procedure, we will request for verification in the FEO kung sino yung records ng baril and sinong may-ari, and we will turn over to our forensic for possible examinations. Ang mga naarestong sospek ay sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa kanilang pagkakasangkot sa iligal na pagbebenta ng baril. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.